Mapagpalang araw po mga kapatid, ang inyo pong lingkod, Pastor EJ at nasa Devotion 34 po tayo ngayon. Sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren, Open Doors, at ang title po natin Devotion is Faith in Action. At sa James 2 verses 15 to 16, suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, "Go, I wish you well, keep warm and well fed," but does nothing about his physical needs, what good is it? Sa Tagalog po, sa aking literal po na version ng pagkasalin, kung meron daw po tayo halimbawa na kapatid sa Panginoon o kapwa na walang maisuot at walang makain, at isa po sa atin ay magsabi na, sige, humayo ka at sana ay maging mabuti kalagayan mo at maging maayos ka at mabusog ka. Pero wala naman tayong ginagawa sa kanyang panlupang pangangailangan. Ano daw po yung mabuting maidudulot nito? At tayo po pinagpala ng salita ng Diyos. Faith daw po, it's more than a feeling. Many people confuse emotions and feelings with faith. They come to church and are moved emotionally, they're inspired and stimulated, but that doesn't mean they're walking in faith. Hindi ibig sabihin na tayo masyado emotional at taas-taas ng kamay sa loob ng simbahan, iyak-iyak pag nagpe-praise and worship, mulod, gumugulong, bumabagsak pag pinag-pray. Hindi ibig sabihin na may faith na tayo, lumalakad na tayo sa pananampalataya. Faith is something you do, not just something you feel. In other words, faith is not mere sentimentality. If you saw someone who is homeless, destitute, hungry, cold, and in need of clothing, would you be showing great faith? If you walk up and said, "Cheer up, don't worry, be happy, feel good, put on a happy face," hindi po yun feeling lang, yung pananampalataya. Faith is action. May gawa daw po ito. Kaya kung mayroong mga tao daw po na nangangailangan, talagang walang-wala, at sabihan lang natin na kailangan maging masaya ka kasi may faith ka. Halimbawa sa loob ng church po natin. Hindi po yun yung dapat nating ginagawa. Kundi dapat ay mayroon po tayong mabuting ginagawa sa taong nangangailangan. This is not faith, sabi po dito. It is wishful thinking. Nagwi-wish lang tayo dun sa tao pero wala naman yun. To have faith is to have it's easy to have wishes, it's difficult to have faith. Madali lang mag-wish, pero yung faith mas mahirap ito kasi may challenge po ito may kaugnay po ito na gawa. Wishes are passive and cost you nothing. Faith is active and requires sacrifice. So kapag ang faith, kaiba niya sa wish ko lang, sana all, yung mga ganun lang. Pero yung faith, meron tong sacrifice. Meron kang sasakripisyo minsan, kahit budget mo na itutulong mo pa. Yan yung ibig sabihin po ng faith. Real faith produces compassion, and compassion produces action. Throughout the gospel, Jesus was often moved with compassion for people. Jesus showed us that faith is practical. So, faith is practical dahil si Jesus po is napaka-practical niya po. May nagugutom, di pinakain niya. Kailangan ng kagalingan, di pinagaling ni Jesus, direct to the point. Yung faith, kung ano yung pangangailangan niya, lang ibibigay niya. Yung ibig sabihin ng practicality. Kaya yung real faith din daw po, ito yung nagpo-produce ng compassion, yung kahabagan, at yung compassion nagpo-produce naman to ng action. Iba kasi naaawa ka, iba yung nahabag ka. Pag naawa ka lang, sa salita lang po yun. Pero pag nahabag ka, meron kang ginagawang sa maliit na paraan na kaya mong gawin, kahit hindi man masolve. Halimbawa, 2 milyon yung kailangan sa ospital, 200 lang ang kaya mo yun lang yung pera mo, laman sa wallet mo, itulong mo. Kaya hindi yun sa palakihan po ng pagbibigay o pagtulong, dahil binalimbawa din po ni Jesus yan sa Bible. Merong pumasok daw po sa templo, malaki binigay, pero nagmamayabang naman sa Panginoon, pero yung natira sa kanya, barya lang yun, binigay niya. Pero meron namang pulubi na pumasok na nakayuko. Nagbigay siya ng 3 pirasong, basta yung kanyang buong kayamanan na ibigay niya na dahil sa maliit na bagay na yon. Pero
yun yung masigit na nagbigay ng mas malaki sa paningin po ng Diyos. Kaya hindi yung amount, kundi yung quality ng yung pagbibigay sa Panginoon at pagtulong sa iyong kapwa. When you see, faith says, I'll do anything I can to suit your hurt. When you see a need, do something about it. Don't just toss out quick. Well, I pray for you and ask God how He wants you to help, and think of ways to show your faith by putting it into action. Ito po yung kadalasan sinasabi ng guilty po tayo rito lahat Yung, halimbawa, may pangangailangan, ang bilis natin sasabihin na, sige, pagpe-pray natin, pero wala ka naman ginagawa. So, uso po yan sa mga Kristiyano. Pagpe-pray lang daw. Ano magagawa, no? Wala po. Kailangan po kung totoong may faith tayo, dahil si Jesus nga po pinakita niya yung kahabagan, at yung faith nagpo-produce po ng compassion. Compassion produces action, and faith is practical. We should do something na don't just tell to people that I will pray for you, ganun lang, hanggang doon lang. Hindi po magandang pag-ugali po yon ng isang mananampalataya. At hindi rin naman maganda, halimbawa tayo yung pastor at mga leader ng church, yung namimilit na magbigay, lalo na ginagamit yung pulpito sa panliliko, mali din po yon. Kailangan kusang loob po na magbibigay, mga dapat magbigay. At mayaman po yung Panginoon natin, kaya against din ako sa mga nanlilimos sa loob ng bus na nangangaral na salita ng Diyos at ginagamit si Jesus para lang manghingi. Minsan nasa loob po ako ng bus ng Arayat, merong nangangaral, at ang sabi niya bla 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 bla, sa madaling sabi gospel, bandang huli nanghingi. Sabi ko, sa amin ka ako, pag kami nag-share ng gospel, hindi kami nanghihingi kasi mayaman yung Diyos namin. Nagalit sa akin, sabi, ikaw ang mangaral. Sabi ko po, ba't ako mangaral? Nangaral ka na, nanghingi ka pa. Pag nangaral ako, wala nang makinig kasi akala manghihingi ako. Saka hindi namin trabaho yung nangangaral po sa bus. Mas maganda yung one-on-one, saka yung, ito po yung uso ngayon pag-share dito sa internet. Pero pwede rin namang gawin. Kaya lang, yun po yung kasiraan ng mga nangangaral pero nanghihingi. Hindi po maganda yun. Kaya mong kusang magbigay pero hindi natin pinanlilimos yung pangangaral ng salita ng Diyos. At kapag pastor ka naman, ay hindi dapat tayo umaasa sa miyembro. Dapat ang inaasa natin yung Panginoon. Kaya hindi dapat puro healing ministry. Hindi, ba't ba napunta puro? Basta faith in action po ang summarize po ng ating Devotion 34. Wag puro feelings lang. Wag puro pagpe-pray kita. Kailangan gumawa po tayo ng paraan para makatulong. Pero hindi naman kasi kusa ito naturally tayo po ay ang instinct natin me first, my family first. Tayo muna. Pero pag may faith po tayo sa Panginoon, ito ang udyok po ng Panginoon, ng Holy Spirit sa atin na anak, titiwala ka sa akin. Binigay ko sa iyo ang aking bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus. Ano pa ba hindi ko kaya ibigay sa iyo? So, ang nag-uudyok po sa atin yung Panginoon, yung Espiritu ng Diyos na tumulong, magkaroon ng kahabagan at gumawa ng paraan, ng action para matulungan niya ating kapwa, hindi man sa malaking bagay, kung ano lang yung kaya po natin na pwede nating isakripisyo para sa buhay na patotoo na tayo may pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang Diyos po ay nabibigyan ng glory kapag nakikita na ang faith po natin ay hindi batay doon sa ating pangangaral lang ng salita ng Diyos at pagsasabing tayo Kristiyano masabi lang, kundi sa gawa po. Kaya pagpalain po tayo ng Diyos. Amen.